Ang kwento ni Jean Yang, pagsikat, pagsubok, at pananampalataya. Panimula. Isang mestisang bituin sa ginintuang panahon. Sa makulay na tanawin ng pelikulang Pilipino noong huling bahagi ng dekada 60 at sa kabuuan ng dekada 70, isang pangalan ang sumikat hindi lamang dahil sa angking ganda, kundi maging sa kanyang maraming talento. Siya, si Jean Yang, isang aktres na may mestisang kariktan na minana niya sa kanyang mga magulang at naging tatak ng maraming bituin sa kanyang panahon. Higit pa sa pagiging isang muka sa pinilakang tabing, si Jean ay naging isang tanyag na television host, recording artist, at sa huli, isang testimonya ng pananampalataya at pagbangon mula sa mga personal na pagsubok. Ang kanyang paglalakbay mula sa maningning na entablado ng showbiz patungo sa isang tahimik at makabuluhang buhay ay isang salaysay na sumasalamin sa liwanag at anino na kaakibat ng katanyagan. Ang kanyang presensya ay naging pamilyar sa bawat tahanang Pilipino. Hindi lamang sa mga pelikulang kanyang pinagbidahan, kundi maging sa mga palabas sa telebisyon na nag-iwan ng marka sa kamalayan ng publiko. Tulad ng Stop, Look and Listen, Jean in Motion, at Spinawin. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa tagumpay sa industriya ng aliwan, kundi isang malalim na paglalakbay sa pagtukla sa sarili, pagharap sa mga hamon ng kalusugang pangkaisipan, at pagyakap sa isang mas matibay na ugnayan sa Diyos. Mga unang taon at angkan ng sining. Isinilang si Jean Yang noong 11 ng Setyembre, 1951 sa Los Angeles, California, sa Estados Unidos. Ang kanyang pagkamamamayan ay nag-ugat sa dalawang magkaibang kultura, isang bagay na humubog sa kanyang pananaw at pagkatao. Siya ay anak ni Alfonso Yang at ng isa sa mga pinakadakilang reyna ng pelikula mula sa LVN Pictures, ang veteranang aktres na si Mila Del Sol. Bilang ikatlo sa 5 magkakapatid, lumaki si Jean sa isang pamilyang may malalim na koneksyon sa sining at pelikula. Ang dugo ng pag-arte ay nananalaytay sa kanyang angkan, isang kapalaran na tila nakatakda niyang sundan. Ang kanyang formal na edukasyon ay nagsimula sa Amerika, kung saan siya nagtapos ng elementarya sa Vine Street School of Hollywood sa Los Angeles. Ang kanyang paglaki sa sentro ng industriya ng pelikula sa buong mundo ay nagbigay sa kanya ng maagang pagkakalantad sa kultura ng sining at disenyo. Dahil dito, ang kanyang unang pangarap ay malayo sa pag-arte. Nais niyang maging isang fashion designer, isang ambisyong hinubog ng kanyang kapaligiran sa Hollywood. Nang bumalik sa Pilipinas, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at nagtapos ng high school sa St. Paul College sa Quezon City. Bagamat ang kanyang puso ay unang nakatuon sa mundo ng moda, ang landas ng buhay ay may ibang plano para sa kanya. Ang pagiging anak ni Mila Del Sol ay nagbukas ng mga pinto sa industriya ng showbiz, isang daigdig na kalaunay kanyang niyakap at pinagningning. Ang kanyang kapalaran ay hindi sa pagguhit ng mga disenyo sa papel, kundi sa pag-iwan ng marka sa puso ng mga manonood bilang isang artista. Pagsikat sa showbiz, ang pagpasok sa pelikula at telebisyon. Ang unang hakbang ni Jean Yang sa mundo ng entertainment ay hindi sa harap ng kamera ng pelikula, kundi sa entablado ng telebisyon. Siya ay unang nakilala bilang isang Master of Ceremonies, MC, sa sikat na programa para sa mga kabataan na Siam na Teeners sa Channel Siam. Sa palabas na ito, unang nasilayan ng publiko ang kanyang natural na karisma at kakayahang humarap sa mga manonood. Ang kanyang karanasan dito ang nagsilbing pundasyon para sa mas malalaking oportunidad na darating. Hindi nagtagal, ang kanyang potensyal bilang isang aktres ay napansin ng mga producer ng pelikula. Noong 1968, formal siyang ipinakilala sa pinilakang tabing sa pelikulang To Love Again ng Leah Productions. Sa kanyang debut film, ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pag-arte sa piling ng mga bigating pangalan sa industriya. Nakasama niya rito ang aktor na si Roger Calvin
at sinuportahan sila ng mga respetadong artista tulad din ng Marlene Dowden, Lourdes Medel at Caridad Sanchez. Ang kanyang unang pagganap ay naging isang magandang panimula para sa isang mabilis na pagsikat. Sumunod na taon, noong 1969, tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat. Naging bahagi siya ng pelikulang 19ers ng Sampaguita Pictures na lalong nagpatibay sa kanyang estado bilang isang namumulaklak na bituin. Sa parehong taon, sunod-sunod ang kanyang mga proyekto, kabilang ang Young Girl, Stop, Look and Listen, na naging pelikula rin, Bomba Arienda, at Petrang Paminta. Ang kanyang kakayahang gampanan ng iba't ibang papel, mula sa mga magaan na teen-oriented roles hanggang sa mga mas seryosong karakter, ay nagpakita ng kanyang versatility. Pagsapit ng dekada 70, si Jean Young ay isa ng ganap na movie queen ng kanyang henerasyon. Pinagbidahan niya ang isang serye ng mga pelikulang tumatak sa manonood. Kabilang sa mga ito ang I Dream of Jean, Pagkakamali Ba, One Day, Millionaire, Sebastian, Intensity 70, at ang pantasyang pelikula na Zoom Zoom Superman noong 1973. Ipinamalas niya ang kanyang galing sa iba't ibang genre, mula sa drama at komedya hanggang sa aksyon at pantasya. Ang kanyang filmography ay patuloy na lumawak sa mga sumunod na taon. Naging bahagi siya ng mga pelikulang tulad ng The Rich, The Beautiful, and The Beach. Ang klasikong Ang Mahiwagang Daigdig ni Pedro Penduko, Santo Cristo, at A Star is Born, 1973. Gumanap din siya sa mga pelikulang Secret Mission at Mr. Funnigas and the Crazy Chicks noong 1974, Chikwiting Gubat noong 1975, at International Playboy noong 1976, bukod sa marami pang iba. Ang kanyang karera sa pelikula ay isang testamento sa kanyang kasikatan at sa tiwalang ibinigay sa kanya ng mga producer at direktor nung panahong iyon. Karera sa musika at pagiging isang tanyag na host. Bukod sa kanyang tagumpay sa pag-arte, pinatunayan din ni Jean Young na ang kanyang talento ay hindi limitado sa pelikula. Sumabak din siya sa mundo ng musika bilang isang recording artist at naglabas ng ilang matagumpay na awitin sa ilalim ng Jonal Records. Ang kanyang boses ay narinig sa impapawid sa pamamagitan ng kanyang mga kantang naging popular noong dekada 70. Dalawa sa kanyang pinakatanyag na awitin ay ang Nikki Hokey at The Name Game. Mga kantang sumasalamin sa masayahin at masiglang kultura ng panahong iyon. Ang kanyang pagmamahal sa musika ay hindi natapos sa kanyang kasikatan. Kahit nung mga panahong hindi na siya gaanong aktibo sa limelight, ipinagpatuloy niya ang paglikha ng musika. Sa kalaunan, ang kanyang mga komposisyon ay nagkaroon ng mas malalim na tema, partikular ng mga album na may temang relihiyoso at nagbibigay inspirasyon, na sumasalamin sa kanyang personal na paglalakbay sa pananampalataya. Gayunpaman, ang isa sa pinakamalaking ambag ni Jean sa industriya ng aliwan ay ang kanyang karera bilang isang television host. Siya ay naging isa sa mga pinaka-popular at top-rated na host ng kanyang panahon. Ang kanyang natural na galing sa pakikipag-usap at ang kanyang nakakahawang enerhiya ay naging dahilan upang siya ay maging isang household name. Ang kanyang mga programa sa telebisyon ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Ang mga palabas na Stop, Look and Listen, Jean in Motion, at ang game show na Spin-O-In ay ilan lamang sa mga programang kanyang pinangunahan. Sa pamamagitan ng mga ito, nakapasok siya sa mga tahanan ng milyon-milyong manonood, hindi bilang isang karakter sa pelikula, kundi bilang kanyang sarili, isang masayahin, matalino, at kaakit-akit na host. Ang kanyang tagumpay sa telebisyon ay nagpatunay na siya ay isang tunay na multifaceted na bituin,
isang entertainer na kayang magdiningning sa anumang plataporma. Personal na buhay, pag-aasawa at pansamantalang pag-alis sa showbiz. Sa gitna ng kanyang maningning na karera, isang bagong kabanata ang nagbukas sa personal na buhay ni Gene Young. Noong Agosto 1983, nagpasya siyang talikuran ng Katanyagan upang bumuo ng sariling pamilya. Ikinasal siya kay Jerry Hutchins sa isang seremonya sa simbahan sa Maynila. Ang pag-aasawa ay nagdala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Matapos ang kasal, gumawa siya ng isang mahalagang desisyon: iwanan ang showbiz. Lumipat sila sa Australia upang doon manirahan at magsimula ng bagong buhay. Ang kanyang prioridad ay ang kanyang bagong pamilya, at buong puso niyang tinalikuran ng ingay at liwanag ng industriyang kanyang kinagisnan. Para sa kanya, ito ay isang pagkakataon na mamuhay ng pribado at ituon ng kanyang atensyon sa pagiging asawa. Subalit, tulad ng maraming kwento sa buhay, hindi lahat ay naayon sa plano. Ang pagsasama nila ni Jerry Hutchins ay hindi nagtagal. Ang kanilang paghihiwalay ay naging isang mahirap na yugto sa kanyang buhay, at ito ang naging dahilan ng kanyang pagbabalik sa Pilipinas noong 1973. Ang kanyang pag-uwi ay hudyat ng isang bagong simula, ngunit ito rin ay simula ng isang mas malalim at mas mapaghamong paglalakbay sa kanyang sarili. Mga hamon sa buhay at pagbabalik loob. Ang pagbabalik ni Gene sa Pilipinas ay hindi naging madali. Ang pagtatapos ng kanyang pagsasama at ang biglaang pagbabago sa kanyang buhay ay nagdulot sa kanya ng matinding emosyonal na pasanin. Sa panahong ito, hinarap niya ang isa sa pinakamabibigat na laban sa kanyang buhay: ang pakikipaglaban sa depresyon. Ang bigat ng kanyang mga pinagdaanan ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang isip at damdamin. Nagsimula siyang makaranas ng matinding kalungkutan at pagkalito. Sa isang punto, tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit siya dumaranas ng mga pagsubok na ito. Ang mga pinansyal at emosyonal na pasanin ay nagpatindi sa kanyang nararamdamang sakit at galit. Ang kanyang mga problema ay tila walang katapusan, at hindi niya namalayan na ang kanyang kalagayan ay unti-unti nang nakaapekto sa kanyang kalusugang pangkaisipan. Ang matinding pag-aalala at kalungkutan ay humantong sa isang kondisyon na nangangailangan ng propesyonal na tulong. Sa kanyang paghahanap ng lunas, nagsimula siyang kumonsulta sa mga espesyalista. Siya ay na-diagnose na may clinical depression, isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng paggamot at pangunawa. Ang kanyang paglalakbay tungo sa paggaling ay nagsimula sa pamamagitan ng meditasyon, pagsusuri sa sarili, at pagtanggap sa kanyang kalagayan. Sa gitna ng kadilimang ito, natagpuan niya ang isang liwanag na gagabay sa kanya: ang kanyang pananampalataya. Nagsimula siyang maging mas malapit sa Diyos. Ang pagbabasa ng Biblia ay naging kanyang kanlungan. Dito niya natagpuan ang mga sagot sa kanyang mga matagal ng katanungan sa buhay. Ang mga salita ng Diyos ay nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa na kailangan niya upang paghilumi ng kanyang isip, katawan at kaluluwa. Ang kanyang pananampalataya ang naging puwersa na nagtulak sa kanya upang bumangon at harapin ang buhay ng may bagong pananaw. Dahil sa karanasang ito, si Gene ay naging isang born-again Christian. Ang kanyang relasyon sa Diyos ay naging mas malalim at mas personal. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang bagong pananampalataya, pinili pa rin niyang igalang ang kanyang mga ugat bilang isang Katoliko. Ang kanyang espiritual na paglalakbay ay naging isang paraan upang maunawaan ang mas malalim na bahagi ng kanyang pagkatao at nagbigay sa kanya ng kapayapaan at kapanatagan. Sa panahong ito rin niya, sinimulan ang paggawa ng mga inspirational at religious albums. Ang kanyang musika
ay naging isang paraan upang ibahagi ang kanyang testimonya at magbigay ng inspirasyon sa iba na maaring dumaranas din ng mga pagsubok. Ang kanyang sining ay naging isang salamin ng kanyang pananampalataya at ng kanyang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Pamumuhay sa Amerika at pamana. Noong 2003, muling gumawa ng isang malaking desisyon si Gene Young. Nagpasya siyang bumalik sa Estados Unidos upang doon na manirahan ng permanente. Ang kanyang pag-alis ay isang pagpili para sa isang mas tahimik at pribadong buhay, malayo sa mata ng publiko. Mula noon, hindi na siya naging aktibo sa showbiz at pinili niyang mamuhay ng simple, kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa loob ng mahigit 5 dekada, mula nang siya ay unang sumikat, si Gene ay nanirahan sa iba't ibang bansa. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling may koneksyon sa Pilipinas. Ang kanyang kwento, mula sa pagiging isang sikat na bituin hanggang sa kanyang pag-alis sa showbiz, pagharap sa mga personal na hamon, at paghahanap ng lakas sa pananampalataya, ay isang inspirasyon para sa marami. Ang kanyang pamana sa industriya ng aliwan ay hindi matatawaran. Higit pa sa pagiging anak ng dakilang Mila del Sol, nagawa ni Gene na mag-ukit ng kanyang sariling pangalan at mag-iwan ng isang hindi malilimutang marka. Ang kanyang talento sa pag-arte, ang kanyang karisma bilang isang host, at ang kanyang tinig sa musika ay naging bahagi ng ginintuang panahon ng pelikula at telebisyong Pilipino. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa katanyagan o tagumpay, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkadapa, harapin ang mga pagsubok ng may tapang, at hanapin ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Si Gene Young ay mananatiling isang bituin na ang mingming ay hindi lamang nagmula sa entablado, kundi mula sa isang pusong sinubok ng panahon at pinatatag ng pananampalataya.